Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ito nanonood, just click mo na yan, Jervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Merry Christmas sa ating lahat. Sa pinagpalang Pasko at talagang nagsaya tayong lahat at ang buong mundo. Hindi lang buong mundo guys, pati ang kalangitan. Lalo na nung unang Pasko na talagang nangyari itong pinanganak ng ating Panginoong Yesus. Mamaya, ibibigay natin yung ating Bible verse kung saan ay lahat ng hukbo sa kalangitan ay nagpuri at nagpasalamat at nagsaya sa kadakilaan ng Diyos. So ngayon, Pasko na at marami ng masayang tao na pinakihintay ng lahat. Kahit saan mo tignan sa Facebook, nakikita natin ang diwa ng Pasko, pagbibigayan, pagmamahalan, at kung ano-ano pang mga kabutihan. Subalit may mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na hindi Katoliko ay hindi sinicelebrate ang Pasko. So, pero bago yan guys, bago ko yan ibigay, basahin na panoorin muna natin ang mabuting balita sa araw ng Pasko. Hango ito sa simbahang Katoliko sa Quiapo na Poong Nazareno na simbahan dyan. Right? So, nandito na ang mabuting balita kay Father natin yan. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita, ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa kaniya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kaniyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kaniya at ganito ang kaniyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan
sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakinggan nyo naman yung magandang balita. So hango ito sa ating simbahang Katoliko. So ano nga ba ang diwa ng Pasko, di ba? May September pa lang, lalo na dito sa Pilipinas. May mga Christmas light, Christmas tree, mga Christmas decor, pinaghahandaan yung mga damit, masarap na pagkain, salo-salo yun. Napakalaga nito. Kasi simbolo yan ng Pasko, lalo na sa ating mga Katoliko. At siyempre, bukod dyan, na napakalaga, importante, simbolo, ang pinaka-importante rin, o mas importante, bukod sa mga dekorasyon na yan, pagkain, damit, at kung ano-ano pa, ay siyempre ang ating Panginoong Jesus. Ito siya yung bida dito guys, siya yung bida sa araw ng Pasko na kailangan tayo magpasalamat dahil dumating siya. Diba? Ayon sa John 3:16, for God so loved the world, so He gave His only Son. So dahil mahal niyang tao, ang ating amang nasa langit, ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. So tatlong keywords ang ating pag-uusapan ngayon. Una ay yung pagmamahal o love, pag-ibig ng Ama sa atin. Pangalawa yung give, yung pagbibigay niya. At ang pangatlo yung sakripisyo. So unahin natin yung love. So nabuo tayo dahil sa pamamagitan ng pag-ibig, di ba? So lumikha siya ng tao at babae, particularly itong si Eva at si Adan, ang unang mga magulang natin. Pero dahil sa kainahan ng tao, at itong si Eva at si Adan, hindi nakinig sa Diyos. Diba? Binili niya, huwag kainin yung nasa gitna ng halamanan. Pero lang yon, pwede nyo kainin lahat. Pero nakinig sila sa dyablo. At doon, pumasok ang kasalanan sa tao. Pagsaway ng tao, sa katigasan ng tao, pumasok ang kamatayan. Kaya ngayon lahat tayo namamatay dahil kabayaran yan sa ating kasalanan. Ayon yan sa Biblia. So, sa kabila ng yan, na itong si Eva at Adan natukso, nagkasala sa Diyos, pinabayaan din niya. Ibig sabihin, namuhay pa rin sila hanggang sa dumami hanggang napuno na ng tao ang buong mundo hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Diba? Sa dami niyang pinadalang mga propeta, mga balita, diba? Ng mabuting balita, tagapaghatid, sa dami na naging banal. Diba? At sa huling pagkakataon ay binigay niya. Diba? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Ay ang ating Panginoon Jesus. Kaya nga sinasabi natin, Emmanuel, o kasama natin ng Diyos, sumasa atin ng Diyos. Ang salita, sabi nga ni Father, diba? Ang salita ay naging tao. Kasi nung una, diba? Nababasa lang natin yan sa mga propeta, sa mga hinirang ng Diyos, sa mga sinugo niya, mula kila Abraham, Noe, Moises, David, at kung sino-sino pang mga banal at mga propeta ang pinundala ng Diyos sa atin. At yun na, ang pinaka-the best na regalo niya sa pagmamahal natin ay kanyang bugtong na anak. At siyempre, di ba, ikaw ba naman, ang tao na nagkasala, pero ang Diyos pa ang nagbigay, ang nagparaya, binigay pa niyang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Yesus. Kaya tayo may Pasko ngayon. Dahil wala tayong Pasko ngayon kung hindi niya binigay ang ating Panginoong Yesus. Wala tayong sineselebrate ngayon, wala tayong okasyon, lalo na sa ating mga Katoliko, na Pasko. So, dahil sa pagmamahal niya, ibinigay niya ang kanyang anak. At dahil binigay niya yung kanyang anak, anong kasunod nito? Sakripisyo. Siyempre, di ba, sinacrifice niya ang kanyang anak dahil sa pagmamahal, para patunayan sa atin na noon pa naman napatunayan niya, pero para
maalala natin na ang pagmamahal niya sa ating mga tao ay iba. Diba, nag-alay ng buhay ang ating Panginoon Jesus, nagsakripisyo, tapos sa pa yung namatay, sa pa yung binugbog, pinako sa krus. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, hindi siya judgmental. Diba? Hanggat maaari, walang isa din sa atin ang mapahamak. Kaya ito, ang ating pagnilayan at talagang pasalamat sa Diyos dahil sa Kanya may Pasko at may anak na siyang binigay sa atin na Panginoon nating lahat. Diba? Nung binigay niya, ang mundo ay lumiwanag. Dahil sa kadiliman ng kasalanan ay nagliwanag. Dahil para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat, yan ang diwa ng Pasko, yung pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo dapat magpuri, magpasalamat sa Diyos. Dahil sa kanyang kapanganakan ay 2,000 years ago. Diba? Pinagdiriwang na natin to hanggang magpasa hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa na sa anuling lahi. Pero sa kabila na niyan guys, marami pa rin tayong mga kapatid, lalo na sa ibang pananampalataya na hindi Katoliko, ayaw nilang ipagdiwang guys ang Pasko. Wala daw Pasko, hindi rin totoo yan. Mga pagano lang daw yan, nagpauso yan. Hindi naman daw totoong may Pasko. Diba? So ginagamit nila ang Panginoong Yesus, pero ayaw nilang ipagdiwang ang araw ng Pasko. The birthday ni Papa Jesus. Pero pag mga founder nila, di ba? Yung mga founder ng sekta nila, pinagdiriwang nila. Happy birthday, sabi nila, di ba? Sa kanilang founder. Pero pagdating kay Papa Jesus, ayaw nilang batiin ng happy birthday. Bakit kaya, di ba? So, ang totoo niyan, ayaw kasi nilang maniwala. Ayaw nilang tanggapin na ang Panginoong Yesus ay nabuhay dito sa mundo na naging tao at naging totoong Diyos. Totoong tao, totoong Diyos. Yan ang paniniwala natin mga Katoliko. Kaya nga, di ba, sabi ni Father, ang salita lang siya noon. Di ba? Ngayon naging tao na. Nagparaya siya, guys. At hindi lang yun, di ba? Saan mo pinanganak? Imagine mo, ikaw ang naglikha ng mundo. Ikaw ang lahat ng may-ari nito, di ba? Isang lahat na mga galaxy, universe, bituin, mga araw, lahat na tayo, mga tao. Tapos sa pa yung nagparaya dahil mahal niya tayo. So, walang dahilan, di ba? Walang dahilan para hindi ka magsaya at magpurit, magpasalamat sa Diyos ngayong araw ng Pasko. Kaya mag-ingat po tayo, huwag kayong papalinlang sa mga taong ayaw celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Gusto nila yung mga founder lang nila, guys. Hindi na tayo magbabanggit kasi Pasko ngayon. Alam niyo na kung sino sila. Bakit hindi ka magsasaya? Kahit sa langit, nung ipinanganak ang ating Panginoong Yesus, bumaba yung anghel dito sa lupa para magsaya, magpuri sa Diyos. So, babasahin natin guys itong Bible verse para sabihin nyo, di ba mga sabihin ng mga kapatid natin sa pananampalataya, invento lang yan mga pagano lang yan. Kaya hindi tayo magsasaya. Ito, ang Bible mismo ang sasagot sa inyo. So, ayon sa Lucas chapter 2, verse 13 to 15. Ito yung pagkaanak ng pagkasilang sa ating Panginoon Jesus. Ang sabi dito, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga hanghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon Diyos. So yun guys, malinaw, di ba? Nagpuri at umawit pa ang hukbo. Pag sinabi mong hukbo guys, baka hindi mo yan mabilang. Hindi yan mga milyon, hindi yan thousand, hindi yan baka billion, trillion, unlimited yan. Nabuksan guys ang langit ay no. Lumitaw kasama ang anghel ng isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Imagine mo, nabuksan ng langit. Nagsaya. Di ba? Nagsaya. Nagpuri sa kaitaasan, sa Diyos na kaitaasan, sa lupa at kapayapaan. Diba? Sa buong mundo at sa langit nagsasaya. Tapos ikaw, Pasko, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ayaw mo magsaya? Ayaw mo makipag-birthday, di ba? Ayaw mo.
So, may problema pagka ganun. Ay, ang Bible na mismo nagsalita, ang buong langit nabuksan, mga hukbo ng mga hangel, nagpuri sila, inawitan ng ating amang nasa langit. Dahil naisilang ang ating Panginoong Yesus na totoong tao at totoong Diyos. Kaya muli po, maligayang Pasko sa inyong lahat at salamat sa mga subscriber natin na patuloy na sumusuporta po sa ating channel. Patuloy po kayong manood dito, lalo na dito sa ating mga mabuting balita na ating pinapangaral at healing process, healing prayers para sa mga may sakit at mga may problema. So muli po, maraming salamat. Nawa, lahat ng may karamdaman, lahat ng naghihirap ngayon, lahat ng may problema sa pamilya, basbasan nawa kayo ng ating Panginoong Yesus na isinilang, na nagsaya tayong lahat, buong mundo at ang buong kalangitan. Kaya muli po, maligayang Pasko sa inyo at manigong bagong taon. Pagpalain tayo ng ating buong may kapal, lalo-lalo na ating Panginoong Yesus na siya nagbigay ng liwanag, kaligtasan, pagmamahal, sakripisyo, pagbibigay sa kanyang sarili para sa ating lahat. So hanggang dito na lamang po. Abangan nyo yung susunod kong vlog. Thank you very much po.